浊，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战，日月盈怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中不有挣扎，扶风遥远，自如纵横。潇洒如梦，今后。何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中不有挣扎，扶风遥远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Lian! Anak ko! Lian! 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 Si Jiang Sunjiang, sanay na pagkamatay mo! Si Jiang Sunjiang may kasalanan! Parurusahan kayong lahat ng langit! Parurusahan! Tia, patawad po. Hindi ko po dapat tinanong. Ngunit ang sikreto ninyo ay katotohanan kailangan kong malaman. Yunen, natatandaan ko nung 5 o 6 na taon ka. Nung una kitang tinuruan umawak ng espada. Itong espadang ginamit ko noon. Natatandaan mo pa? Akalain mo, ito pala ang gagamitin mo sa akin. Nagbago na ang may-ari ng espadang ito. Ilang taong sumama ka sa akin. Kasama kita sa aking mga pakikipaglaban at mga paghihirap. At alam kong sa puso mo, batid mong itinuring kita bilang totoong anak ko sa dugo. Kung sa iyong puso, may pagtingin ka pa sa akin bilang iyong ama, mangako ka sa akin. Kahawaan mo si Jion. Sige po. Pangangalagaan ko si Jion. Naniniwala ako. Sige na. Tapusin na natin ito. Pagmasdan mong mabuti ang mukha ng hipokritong yan. Ang mga magulang natin, nilinlang ng taong yan. Siya ang pumaslang sa angkan natin. Hindi mo siya amayin! Papatayin kita!
Taiwan. Bukas, ang trono ng Taiwan ay mapapasayo. Lahat ng pasanin ng Taiwan, ikaw ang magdadala. Hindi mo man lang mapatay ang isang taong nagtaksil. Paano mo pamumunuan ng Taiwan sa hinaharap? Hindi ko hinangad na basura ang trono ng Taiwan! Kuya kita, dapat ikaw ang umupo sa tronong yun! Pakiusap, huwag mo siyang patayin. Alang-alang sa pagpapalaki at pag-aruga niya sa akin. Mas matimbang ang amayin kesa sa magulang mo. At si Chiyun, sobrang hina ng katawan niya. Pag nalaman niya, hindi na niya kayang mabuhay. Nangako ka na hindi mo siya sasaktan. Tama. Pangako mo yon. Igalang mo sana. Pareho kayong nangako. Sige na, tapusin mo na. Bilis! Yunin, gawin mo na. Tahimik! Alam ko, 78 taong pinaslang niya. Alam ko, ang dinaanan mong hirap para mabuhay ka lang. Xuan Yuan ang apelido ko. Hindi ako dapat magmakaawa para sa pumaslang sa angkan ko. Kahit gusto nating magiganti, yun lang ba ang paraan? Ang buhay pa ni Ama, may babalik sa pagkamatay ni Chisen? Pwede ba? Talo na siya. Ang ambisyon niya ay hindi na matutupad. Pag-iiganti yun, di ba? Ako, ikukulong ko siya sa pinakamadilim na piitan para doon siya magsisi at doon maghirap araw at gabi. Hindi ba ba sapat yun? Maawain ka ngayon. Kaya mo bang tanggapin ang maaaring kahihinatnan nito sa darating na araw? Sige na. Hayaan mo na. Paano ko pwepwersahing maging bertugo ang kapatid ko? Malambot ang puso niya. Malalaman mo lang. Ang sakit kapag ikaw ang siyang dumugo. Kahit magkapatid tayo sa dugo, ang buhay natin magkaiba. Ang kaharian ng Taiwan ay para sa'yo. Ayaw mong mamuno? Ipaubaya mo na sa iba. Nais ko lang maghiganti. Pasaan ka? Tapos na ako sa gawain ko rito. Oras nang magbayad ng utang na loob. Si Chiyun, nasaan siya? Ang sobrang pag-ibig, maaaring makamatay. Ingat. Si Lian, patay. Ikaw, hindi kita anak. Tama.
Hindi sa hindi kita iniisip. Ang akala ko'y pumanaw ka na. Ang ganda ng anak ko. Bagay sa'yo. Ngayon ay iba na. Bumalik ka na sa akin. Ang meron ng iba, magkakaroon ka. Ang tamang asal at ang mga dapat gawin ng isang babae, dahan-dahan kong ituturo sa'yo. Balang araw, makakahanap ka ng tamang lalaking mapapangasawa at mapupuno ng pagmamahal ang pagsasama niyo. Tahimik ka lang. Aalis ako sa lugar na to. Hahanapin ko si Lian. Ang kaawa-awa kong Lian. Patawad. Sa huli, sinaktan mo ang damdamin niya. Lahat ng tao, ginagamit mo lang. Sino ka ba talaga? Bakit ka nagpunta sa Taiwan? Napag-isipan mo na ba? Kapag inalis mo na ang unang selyo, ang tadhana niya magbabago rin. Kung hindi, mabubuhay ba siya? Baka hindi. Ito ang tadhana niya. Gagawin ko ang ipinangako ko. Talagang hindi manganganib si Chiyon sa gagawin natin. Dahil nais mo ng paraan na walang masasaktan, pag-uusayang ko. Umasa ka. Oras na. Fuyaw, kaya ako tumulong sa pagbasag ng unang selyo dahil naniniwala akong pipiliin mo ang tamang pasya. At nakatadhana na ako maging kasama ng buhay mo. Marami kang paghihirap.
bago ka nakabalik. Sana hindi mo na kailanganin pang magbalat kayong muli. Nagbalik na ang dati niyang anyo. Siya ay marami pang pagsubok. Tapos na ang mga gawain natin dito. Ano na ang gagawin mo? Aalis na. Babalik sa landas ko. At siya, meron kaming tadhana. Kung magkita man kami muli, kahit ipinaghiwalay ng bundok at dagat, tadhana namin yun. Ang Shukunlin, ngayon ang tamang oras para kuhanin mo. Ingatan mong sarili mo. Halika na. Ang Taiwan ay sa iyo na. Magigising siya ng kusa makalipas ang 4 na oras. Fuyaw! 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 Xiaoqi! Fuyaw! Xiaoqi! Ayos lang. Nahanap din kita. Ha? Fuyaw? Bumalik ang dati mong anyo. Hindi ko alam. Nagising akong ganito. Ayos. Maganda ka na uli. Teka, saan ka ba kagabi, ha? Ay, nag-alala ako. Hindi kita mahanap kahapon. Mabuti sinabi ng huwad na hari na mahanap kita rito sa tabi ng ilog sa labas ng lungsod. Sa laki ng Taiwan, hindi kita mahanap. Mabuti na lang. Huwad na hari? Oo, huwad na Shuan Yuan Min. Alam mo ba, marami nangyari sa kaharian magmula kahapon. Alam mo, si Yunhen na inaanak ni Chizhen, naging hari ng Taiwan. Ang anak ni Prinsipe Shiping, si Gao Puruwo, ginawaran ng titulo bilang reyna. Ang dahilan, narinig ko, si Prinsipe Shiping bigla ang nilabanan si Chizhen sa huling sandali dahil sa kapalit na pangakong magiging reyna si Gao Puruwo. Ang hirap paniwalaan, masalimuot ang mga plano ng huwad na hari. Tapos ibinigay lang sa iba ang trono niya. Sino kaya yung nagpapanggap na yun? Tama. Sino ba talaga siya? Fuyaw,
Ano na ang gagawin natin ngayon? Saan tayo pupunta? Fuyaw? Fuyaw! Uy! Ano? Tama. Saan ba tayo pupunta? Sige, kahit saan na lang muna. Kung saan tayo dalhin, doon tayo. Sige, ayos yan. Nasaan ang bato? Naalis na ang unang selyo. Ngunit may apat pa. Hihintayin kita sa susunod na landas. Ibalik ka sana sa akin ng dahon ng Xuanli. Maghihintay ako. Loko ka, pangahas kang kunin ang kwintas ko. Lagot ka. Gaganti ako pag nagkita tayo. Ang banayad na hangin umiihip sa puso ng puno. Hanggang sa ito'y maging malambot at maganda. Hirap at pasakit, ininda ng ina natin. Mabuti si ina, ngunit ni isa ay walang mabuti sa atin. Tingnan mo kung may malapit na bahay dito. Kung maswerte, baka makakain tayo. Nagutom naman ako sa sinabi mo. Uy, Fuyaw, may nag-iihaw ng karne. Dahil sa gutom lang yan. Matalas kaya ang pang-amoy ko. Ayun, tingnan mo, may iniihaw nga. Ha? Kakaiba. Yung niluluto walang nagbabantay? Ingat! Kawan mo ko! Kawan mo ko! Kawan mo ko! Nanakawan mo ko? Sino ka? Hindi ako bandido. Gusto ko lang ng kaunting salapi pang gastos ko sa paglalakbay. Uy, teka Fuyaw. Tingnan mo yung sagisag niya. Baka tauhan siya ni Prinsipe Jean. Jean Beye? Si Jean Beye may lampan na tauhan? San siya? Siya... lumusob sa Taiwan. Kasama siya. Nung matalo kami, nagkahiwalay kami. Hindi ko na siya muli nakita. Lumusob siya sa Taiwan? Oo. Sigurado?
Nandun ako nang nilusob ang palasyo. Bakit wala siya doon? Xiaoqi, ibitay mo! Hanggang umamin siya! Wag na! Aamin na ako! Huwag na! Hindi niya ako tauhan. Sino ka? Miyembro ako ng ginto ng Tiansha. Ano ang ginto ng Tiansha? Bantay kami ni Haring Shan Nancheng ng kaharian ng Tiansha. Bakit mo sinabing tauhan ka ni Prinsipe Jean? Dahil... Dahil ba... pinagpanggap kayo ni Jean Nancheng na tauhan kayo ni Jean Beye para tumulong sa pangkat ni Qizhen? Si Nancheng ang umatake. Kaya lang, si Beye ang pinapalabas niyang gumawa? Oo. Anong ibig sabihin? Sa paglusob, kung manalo si Qizhen, si Nancheng ang makikinabang. Kung matalo, si Jean Beye ang lalabas na masama. Magaling pala ang plano niyo. Ha? Ibig sabihin, malaki ang problema ni General Jean? Lagot, si General Jean tutugisin sa 5 kaharian. Kahit emperador ng Tianchuan, hindi siya kayang iligtas. Bilis! Kung ganun pala, magpunta tayo sa imperial na lungsod ng Tianchuan. Hawak ang saksi. Tingnan natin kung talagang may hustisya pa sa mundo. Tulong! Mahingi na ako. Huwag kang tumuloy! Huwag kang pumasok dyan! Bakit? Ha? May itim na tela. Ibig sabihin, may epidemya. Kapag nahawa ka, tsak mamamatay ka. Dumito ka na lang muna. Hawakan mo. Oo. Ang tubig. Bantayan mo. Huwag ka pumunta! Bumalik ka! Tahimik! Binibini! 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 Ina! Anong nangyayari dito? Nagkaroon ng epidemya. Malubha sila. Mukha namang wala kang sakit. Nandito ka ba para tumulong? Pwede ba akong humingi ng tubig? Anong pangalan mo? Xiaoling, mabuti nagpunta ka rito. Ang tubig sa paligid nakasasanhi ng karamdaman. Mabuti may mahika ang binibini. Ligtas ang tubig namin. Halika, sumunod ka. Xiaoling, nasaan ang binibini? Ayun siya. Tinatawag siyang banal na Folyan. Kilala siya sa 5 kaharian dahil sa kawang gawa. Meron siyang pusong katulad ni Buddha. Tinutulungan niya lahat ng nahihirapan. Hindi niya inaalala ang sarili niyang kapakanan. Narito ang tubig. Akin na. Xiaoling, bakit ang layo niya sa bayan? Ang binibini, bakit dito siya nanggagamot? Hindi rin kagustuhan ng binibini na maggamot dito. Sinubukan nila maghanap ng kanlungan sa imperial na lungsod. Nagkakamatayan ang mga kanayo nila. Ngunit takot ang imperial na lungsod na kumalat na ng sakit, kaya hindi sila pinapasok. Gustong iligtas ng binibini. Lahat ng taong pwede. Heto na. Salamat. Malaking salapi na ang ginugugol ng binibini para kumuha ng mga manggagamot. Dahil sa mga manggagamot, marahil malulunasan ang karamdamang ito. Fuyaw! Fuyaw! Nakatakas na lalaki! Tumakas? Oo! Habulin! Hinabol ko. Biglang nahimatay siya. Ha? Oo. May sugat siya at sobrang pagod sa paglalakbay. Taglay na niya ang karamdaman. Hindi pa lumalabas ang sintomas. Sa sitwasyon niya, kailangan siyang obserbahan. Naglakbay kami mula sa Taiwan.
Wala akong napansing kakaiba sa kanya. Saan galing ang karamdaman niya? Nagmula kayo sa Taiwan? Kaya pala, ang epidemyang ito, nagmula sa isang malayong bayan sa Changsha na katabi ng Taiwan. Wala sa Changsha? Nabalitaan kong may nag-akla sa Taiwan at maraming nasawi. Bibilis ang pagkalat ng sakit. Mukhang mas malala ang kalagayan niya. Mas lumala. Nakapagtatakang sakit yan. Maayos naman kami naglakbay papunta rito nila Xiaoqi. Bigla na lang siyang nahimatay. Mahiwaga ang epidemyang ito. Ang iba, hindi nahahawa. Meron din, kahit na anong ingat, nahahawa pa rin. Baka ito ay tinadhana. Nais kong tumulong. Mabuting hindi mo siya lapitan. Ngayon, malusog ka pa. Mabilis makahawa ang epidemyang ito. Ang takot ko, baka mahawa ka rin. Mag-ingat ka. Binibini, ikaw rin ay mortal. Ang may sakit, sobrang dami nila. Hindi ka takot? Sumumpa ako ng katapatan sa langit. Magkawang gawa, gumawa ng mabuti. Nananatili akong buhay dahil sa pagpapala ng langit. Kaya nga, ang oras, inaalay ko sa kanila. Tiisin mo, medyo masakit ito. Fuyaw! Ano? Nagawa mo na? Nagawa ko ng ipamahagi ang salapi natin. Kaya lang, balik na naman tayo sa pagiging mahirap. Kikitain natin yon. Malaking pagpapala na tayo ay walang sakit. Kailangan tumulong hanggang kaya. Alam mo, narinig ko sa mga may sakit. Pupunta raw sila sa Imperial na lungsod para maghanap ng espesyal na dahon. May mahika raw ang dahon para gamutin ang sakit dulot ng epidemya. At maliban daw si Emperador, may isa pa raw na kayang umayos sa ganitong sitwasyon. Ano raw? Sino? Ang sabi nila, malapit na raw dumating ang pinunong prinsipe ng Tianchuan. Pagbalik niya, lahat daw maliligtas. Punong prinsipe? Ang pangalan, Jiang Sun Wuji. Ay, sobrang napagod ako. Jiang Sun Wuji. Ministro, tingnan po ninyo. Dahil narito na si Prinsipe Wuji, dapat siya na ang umasikaso sa gawain ng kagawaran ng imperyo. Kasama na doon ang 100,000 sundalo ni Prinsipe Yi. Ang hukbong yon, 5 taon nang kasama ni Prinsipe Yi, tama? Si Prinsipe Yi ay matapat at inaasikaso ng personal ang lahat. Wala pa siyang pagkakamaling ginawa. Dahil sinabi mo, gusto mong bitawan niya ang hukbo? Hindi naman ganun kasimple yun. Si Prinsipe Wuji ay ang pinakamagaling sa buong mundo. Ang banal na kapangyarihan ng langit ay protektado siya. Ang 5 kaharian ay sinusuportahan siya. Siguradong ang 10 taon ng pagsasanay ay mas pinahusay pa siya. Ang ibigay sa kanyang pamamahala, Ministro Duan, may pag-aalala ka po ba? Dahil nga sa punong Prinsipe Wuji ay nagsanay sa langit ng 10 taon, hindi na siya pamilyar sa mga problema sa ating imperyo pati na sa 5 kaharian. Kahit na siya ang pinakamagaling, hindi dapat ibigay sa kanya lahat kaagad.
Ang kapangyarihan dapat dahan-dahan. Ang hukbo dapat niya munang sanayin. Nalaman na ng taong bayan na si Prinsipe Wuji ay nagbalik na. Sila ngayon ay nagbubunyi. Sabi nila, tiyempo ang pagbalik ng prinsipe sa panahon ng pandemya, kaya dapat magdiwang ang imperyo. Noon pa lang, ang punong prinsipe ay kahanga-hanga na. Ngayong mas nadagdagan ang kapangyarihan niya. Ayaw mo siyang mamuno? Si Prinsipe Yi ay tapat na naglilingkod. Sa mata ng taong bayan, prestihiyoso rin si Prinsipe Yi. Maliban doon, sinugpo niya kamakailan ang nagaklas na tribo sa Nanrong. Bumalik siyang matagumpay at walang tatalo sa kanyang katapangan. Ayos lang kung ayaw mo siyang gantimpalaan. Bakit naman babawasan mo ang kanyang hukbo? Panukala! Sa pagbalik ni Prinsipe Wuji, ang taong bayan ay sabik na makita siya. Pagbigyan natin sila at gumawa ng dakilang seremonya. Nang sa gayon, mapalagay ang pangamba nila. Palagay ko, dahil sa epidemya, dapat tayo magtipid. Mas mainam, simple na lang. Nang sa gayon, ang taong bayan, masiyahan. Nakita mo lahat? Opo. Sa kompetisyon para sa kapangyarihan, meron silang kinikilingan. Ang panganay mong kuya na si Pingrong, ilang taon nang nagpapakitang gilas sa imperyo. Marami na napahanga niya. Hindi ito dahil sa kumbinsido sila sa abilidad ng iyong kapatid sa pamumuno, kundi sa alinlangan nila. Kung ikaw pa rin ba ang dating Prinsipe Wuji? Ilang taon na ang lumipas. Ang mga dati mong kapanalig, kuhain mo sila uli. Paisa-isa, ibalik mo sila. Opo, Ama. Nahanap mo na ba ang ipinapakuha kong Shokunlin? Anong ulat mo? Patawad po. Hindi ko nakuha ang Shokunlin. Nabigo ako sa utos ninyo. Alam mong kaya nitong manipulahin ang mundo. Bakit binigo mo pa rin ako sa utos ko? Ang Shokunlin ay kayamanan ng Tiansha. Hawak ito ng hari ng Zhan. Iniisip kong... Naninanakawan ko ang iba? Hindi po. Lahat ay nais makuha ang Shokunlin. Pinakamainam, kayo po ang humawak. Alam mo na, ang parusa sa hindi pagsunod. Tatanggapin ko po ang parusa. Hinihintay ka ng iyong ina. Makaalis ka na. Opo. Kamahalan, bagong paggawa po ito ng emperador. Nais po niyang subukan ninyo. Sige. Ipasok mo na. Opo. Balitang si Prinsipe Wuji ay nagbalik na. Puno ng makukulay na palamuti ang lungsod. Pakiramdam ng mga tao ay parang bagong taon. Ang taong bayan, masaya, naghihintay. Natutuwang bumalik na ang punong prinsipe. Alam ba ng emperador yan? Alam po niya. Iniutos niya ang natatanging paghahanda. Mabuti. Sundin natin ang imperial na atas. Opo.
Sumalangit, Noah. Hindi ko alam ang kaugnayan mo sa pumanaw. Kita ko, nasasaktan ka. Hindi ito dahil sa pumanaw siya, Asar. Bakit pala? Ang pumanaw ay mahalaga ko sanang saksi. Sa totoo lang, inakusahan ng kaibigan ko ng isang maling paratang. Dadalhin ko sana siya sa imperial na lungsod para pawalan sala ang kaibigan ko. Alam niya, di bale, pupunta pa rin ako para kausapin ng emperador. Pupunta sa imperial na lungsod at kakausapin ng emperador? Anong mali doon?又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病魔，若永无苍老，又怎叫花火孤身逐星斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此生所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念血心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落，着落。有道说，此生所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱愁。